Bago natin simulan ng part 8, nais ko pong suklian ang inyong taos-pusong pagsuporta sa ating YouTube channel, at dahil muli kayong nagbalik, pipili ulit ako ng mga masas shoutout mula sa mga masisipag mag-like at mag-comment sa ating video. Shoutout nga pala kay Idol Jericho from Ozamis City. Shoutout nga pala kay Idol Erwin Abugao. Shoutout nga pala kay Idol Ruel Magdasal. Shoutout nga pala kay Idol Master. Shoutout nga pala kay Idol Daryl. Shoutout nga pala kay Idol Ubroids. Shoutout nga pala kay Idol The Coreso. Shoutout nga pala kay Idol Don TV at shoutout kay Idol Josephine de la Cruz ng Maligaya Mabiga. Muling sumugod ang ating bida. Ngumiti si Little One at nagtanong, "Lalaban ka pa rin? Nabaliw ka na ba?" Pagkatapos sabihin iyon, lumipad siya at sinipa ang ating bida sa tiyan. Heavenly Demon Royal Advent Steps. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang bola ng enerhiya ang namuo malapit sa mukha niya. Nakatuon dito ang ating bida at sinabi, "Ang Limitless Universe Sword ay isang martial art na nakatuon sa paggamit ng chi, kaya kailangan ko lang itong ituon ng tama." Napanganga ang lalaking nanunood. Hindi maaari, ang ating bida. Nakadirekta pa rin ang espada ng ating bida kay Little Yan, at sumigaw. Kung ganun, ituon natin ang chi dito. Pagsamahin natin ito sa Heavenly Thunder Divine Steps. Pagkatapos ay tinawag niya ang pangalan ng teknik. Limitless, Penetrating Heaven. Hindi na nakailag si Little Yan, tinanggap niya ang atake ng espada ng direkta. Napatulala ang lalaki sa gilid, hindi makapagsalita. Dalawang martial arts, pinagsama niya. Nang tuluyan ng bitawan ang teknik, bumagsak si Batang Little Yan sa katahimikan. Bumagsak din ang ating bida, paatros dahil sa lakas ng kanyang sariling atake. Ngumiti siya at nagsabi ng masaya, "Hehe, sa wakas, nanalo ako." Pagkasabi niyon, unti-unting pumikit ang kanyang mga mata, sabay silang parehong bumagsak sa lupa. Ngumiti si Yan at naisip. Nalampasan niya ang pagsubok ng pagtanggap sa pagkatalo, at tinanggap niya ang sariling kahinaan. Lumapit ang lalaking nanunood at tumayo sa tabi ni Little Yan. Hindi ka panipaniwala, nagawa niyang likhain ang Limitless Penetrating Heaven, isang teknik na lubos na naiiba sa Limitless Universe Sword. Pagkatapos magmuni-muni, ngumiti siya ng malapad habang tinitingnan ang ating bida na hinihingal sa lupa. "Mukhang interesante itong lalaking to," sinabi niya, hindi siya tuluyang walang silbi. Akmang papalag si Little Yan, akala'y binabatikos ang ating bida. "Ano, naghahanap ka pa rin ba ng gulo?" Galit niyang sagot. Habang nagsasalita siya, napalingon siya sa paligid. Nakita niyang wala na ang lalaki, nag-iwan lang ng salita. "Ayusin niyo lahat, at dalhin siya rito. Aakyat tayo sa second floor ng sabay." Ngumiti si Little Yan at nagsabing, "Lagi na lang siyang ganyan, iba ang sinasabi sa ginagawa." Biglang iniunat ng ating bida ang kanyang kamay at tinawag, "Little Miss, ginamit ko ng sobra ang chi ko, hindi na ako makagalaw." "Little Miss, pahingi naman ng tulong." Lumapit si Little Yan at inabot ang kamay niya. "Siguro, nagkamali ako ng pagtingin sayo," sabi niya habang nakangiti. "Akala ko wala kang kakayahan, pero hindi ko inakalang kaya mong magbago ng ganon." "Pasensya na." Tumayo ang ating bida at sinabing, "Hindi, ako ang dapat magpasalamat." Habang nagsasalita, naalala niya ang laban nila kanina at nagpatuloy. "Dahil kay Little Miss, nakita ko ulit ang direksyon ko, lumago, at muling nakahanap ng motibasyon. Nakatulong yun para muling magkaroon ako ng kumpiyansa." Pagkasabi niyon, bigla niyang pinalo sa ulo si Little Yan, kaya napasigaw ito. "Aray, bakit mo yun ginawa bigla?" Ang tagpo ay puno ng emosyon, parang pamamaalam. Binawi ng ating bida ang kamay niya at sinabing,
Pasensya na, bigla ko lang naalala, tapos naiinis ako, kaya napalo kita ng hindi sinasadya. Biglang lumiwanag ang mga paa ni Juan. Napansin iyon ng ating bida at itinuro. Yung paa mo, Little Miss, nawala ka. Kalmado lang si Little Juan habang kinamot ang ulo. Ako kasi isang ilusyon lang na nilikha para sa pagsubok na to. Panahon na para bumalik sa tunay kong anyo. Gulat na gulat ang ating bida. Ano? Paanong ganun na lang? Bigla siyang tinulak ni Juan, dahilan para mapasigaw siya. Uwaa! Sabay hulog pa atros. Tumawa si Little Juan. Hahaha! Ang tanga mo talaga minsan. Panahon na para gumanti ng tulong. Hanggang sa muli, lagi akong mag-cheer para sa'yo dyan sa loob, char. Joke lang yun, huwag kang magpapaloko. Pagkasabi niyon, tuluyan na siyang naglaho. Ngayon, si Adult Juan at ang ating bida na lang ang natira sa unang palapag. Ngumiti ang ating bida. Talagang sobrang unique si Little Miss Juan, ano? Napangiti si Juan at sagot niya. Haha, lumaki kasi ako sa mahirap na kapaligiran, nakakahiya nga. Lumapit siya at buong tapang na nagpahayag. Kung ganun, opisyal kong inaanunsyo na matagumpay mong nalampasan ang pagsubok. Bilang tagapamahala ng first floor, biglang nag-anunsyo ang sistema, binabati ka. Malugod na pagbati sa matagumpay na pagdaan sa pagsubok ng first floor manager ng Martial Arts Library. Simula ng pagsusuri para sa upgrade ni user So Chan. Maya-maya, na-teleport ang ating bida. At saka siya muling lumitaw sa. Nasa gitna na ngayon ang ating bida ng isang kalanggitang pond ng mga bituin. Lumingalinga siya at nagsabi. Ang lugar na ito ba ang universo? Muling lumitaw ang notifikasyon mula sa sistema. Sinusuri ang mga kwalifikasyon ng user. Biglang lumitaw ang isang liyab ng apoy sa tabi niya. Mabilis itong kumalat, na bumuo ng isang mahiwagang espasyo. Sa isang iglap, 6 na uri ng aura ang lumitaw. Agad na naramdaman ng ating bida na kung susundan niya ang mga aura na iyon, maaabot niya ang level na minimithi niya. Pero sa parehong oras, sinasabi ng kanyang instinct na hindi pa siya sapat na karapat-dapat. Isa pang notifikasyon ang lumitaw. Natapos na ang pagsusuri para sa pag-upgrade. Ang antas ng user na ang ating bida ay itinaas mula 1 star tungo sa 2 stars. Simula na ng pagpasok sa second floor space ng Martial Arts Library. Pagkasabi niyon, lumipat ng lugar sina So Chan at Juan. Tinanong ng ating bida, ito ba ang second floor ng library? Ngumiti si Juan at sumagot. Oo, hindi naman ito gaanong naiiba sa first floor, di ba? Ngayon ay makakapag-aral ka na ng mas marami pang martial arts, at magagamit ang ibang features ng library. Napatingin ang ating bida ng sabik. Ibang features. Ano-ano yun? Bago pa man makasagot si Juan, may biglang lumitaw sa likod nila at nagsalita. Oh, mukhang interesado ka rin, ha? Lumakad ito palapit at humarap sa ating bida. Pagtingala niya, naisip ng ating bida. Ang taas niya, parang pamilyar ang itsura. Naalala niya ang nakita sa unang palapag. Siya yung taong lumitaw matapos yumuko ang espasyo ng first floor. Pag-isip ng ating bida, agad siyang nagtanong. Ikaw ba ang manager ng second floor? Tumawa ang lalaki. Tama ang hinala mo. Matalas ka rin pala. Pagkarinig niyon, yumuko ang ating bida at magalang na sinabi. Magandang araw po, Mr. Manager. Kumaway lang ang lalaki at tumanggi. Hay nako, huwag ka nang magpakaseryoso. Tumangala ang ating bida at naisip. Totoo ngang napakataas niya. Ibang-iba sa presensya ni Little Miss Juan. Pero sigurado akong malakas ang taong to. Na parang nabasa ang iniisip niya, tinapik ng lalaki ang ating bida sa likod at malakas na tumawa. May mata ka sa talento, ha? Namuti ang mata ng ating bida sa lakas ng tapik. Bakit may panibagong bogbog na naman? Naisip niya.
Pagkatapos, isinampa niya ang braso niya sa balikat ng ating bida at sinabi, "Pero huwag ka nang mag-alala. Simula ngayon, ako na mismo ang mag-eensayo sa mahina mong katawan." Lumingon ang ating bida at nagtanong, "Ikaw mismo, ang manager ng second floor, ang magte-train sa akin?" Sumagot ito, "Tama, nakaka-excite, di ba?" Pagkarinig niyon, tiningnan ng ating bida si Juan at mahinang sinabi, "Ibig sabihin, hindi ko na makikita si first floor manager, Miss Juan." Sa sandaling iyon, bahagyang nanlumo ang mukha ni Juan, pinisil ang mga labi, at hindi agad sumagot. Malungkot na tumingin ang ating bida sa kanya, humarap ng maayos, at muling inulit. "Ibig sabihin, hindi ko na makikita si Miss Juan mula sa first floor." Tahimik lang si Juan. Malungkot ang mga mata, parang may bumabagabag. Pagkalipas ng ilang sandali, yumuko ang ating bida at marahang sinabi, "Master So Chan." Lalong nalungkot ang ekspresyon niya at mahina na lang nasambit, "Miss." Biglang tumangala si Juan at ngumiti ng maliwanag, saka sinabi, "Nalulungkot ka kasi hindi mo na ako makikita. Ang cute mo naman." Gulat na gulat ang ating bida at nabigla. Hindi, kasi, masayang sagot niyan. "Huwag kang mag-alala. Kapag tumaas na ang antas mo, malaya kang makakabalik sa mga lower floors." Napabuntong hininga ang ating bida at ngumiti. Buti naman, miss." Sa likuran nila, nakatayo ang manager ng second floor na nakatawa habang nakapamewang. "Miss, daw. Alam mo ba kung ilang taon na ang taong yan? Bata lang ang itsura pero daan-daang taon na ang tanda niya." Pagkasabi niya nito, agad siyang binigyan ni Juan ng malupit na palo mula sa likod. Napasigaw siya sa sakit at bumagsak sa lupa na walang malay. Nagulat ang ating bida. Master, manager." Tumingin siya sa likuran at nakita ang malawak at mabigat na likod ng isang tunay na heavenly demon. Sa takot, naisip ng ating bida. Napakalaki ng katawan niya, si Miss Yan ay talagang ang nakakatakot. Biglang lumiwanag ang mukha ni Juan at ngumiti habang nakatingin kay H. "Son. Oh, Son, ano na naman ang iniisip mo?" Nang marinig iyon, natakot si H. Son at agad na sumagot, Wala po akong iniisip." Nilagay ni Juan ang kamay niya sa balikat ni H. Son at marahang nagsalita, "Master Son." Tumingin siya pababa sa kanya at nagpatuloy sa banayad at nakaka-inspire na tinig. "Lagi kitang susuportahan. Kaya kung kailan mo man kailanganin ang lakas ko, hanapin mo lang ako." Pagkatapos niyang sabihin iyon, unti-unting naging berdeng usok si Juan at dahan-daang lumipad sa hangin, dumaan sa ating bida. "Maging maayos ka sana, H. Chan." Bulong niya habang tuluyang naglaho. Tumangala ang ating bida habang pinagmamasdan ang paglipad ni Juan hanggang sa tuluyan itong mawala. Sa kanyang puso, tahimik niyang sinabi, "Salamat, Miss Juan." Sa likod niya, sa wakas ay tumayo na rin ang second floor manager matapos ang malupit na palo sa likod. Habang hinihimas ang balikat, naibulalas niya. Grabe, demonyo talaga yon. Ang init agad ng ulo. Pagkatapos magreklamo, inilagay niya ang mga kamay sa tuhod at seryosong sinabi, "Ngayon, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko ng maayos." Umupo siya ng naka-cross-leg at may buong kumpiyansang ngiti. "Ang pangalan ko ay Wuji, second floor manager ng Martial Arts Library." Nagulat ang ating bida. Wuji, ibig sabihin, ang Heavenly Limitless Sword. Lalo siyang namangha at naalala ang sikretong manual. "Hindi kaya, ikaw ang lumikha ng teknik na yon." Tumango si Wuji at buong yabang na itinuro ang sarili. "Tama. Ako ang orihinal na lumikha ng Heavenly Limitless Sword." Grabe, ang astig. Masayang-masaya ang mukha ng ating bida. Sa isip niya, ang mismong lumikha ng Heavenly Limitless Sword ay siya palang second floor manager.
Tumawa si Wooji. Wala naman yan. Kapag tumaas na ang antas mo, mas marami ka pang martial arts techniques ng ibang managers ang makikilala at matututuhan. Nang marinig iyon, naalala ng ating bida si Miss Wan. Ibig sabihin, pati ba ang martial arts ni Miss Wan? Matututuhan ko rin. Nakita ni Wooji ang masayang ekspresyon ng ating bida kaya't nagulat siya. Oy, mukhang sobrang excited ka na agad, ha? Seryosong sumagot ang ating bida habang pinipisil ang kamao. Siyempre naman, sa isip ng ating bida. Siyempre, imposible pa rin ito para sa akin sa ngayon, hanggang sa mas lumakas ako. Nang makita ni Wooji na ang ating bida ay tila nag-aalangan matapos magtanong ng ilang bagay, masaya siyang lumapit at sinabi. Oh, parang mas nahihiya ka pa ngayon matapos mong maipasa ang pagsusulit, ah. Nabuking siya kaya nagulat ang ating bida. Lahat ba ng manager marunong manghula ng iniisip ng iba? Tumawa si Wooji, tumiklop ang mga braso at nagsabi. Haha, nakakatawa ang reaksyon mo. Gusto mo bang subukan na agad? Nagulat ang ating bida at naisip. Agad-agad, medyo nag-aalinlangan siya. Sandali, natutunan ko lang ito sa library, pero ang mismong lumikha ng teknik ang magiging gabay ko. Nabasa muli ni Wooji ang iniisip niya at kamot ulo niyang sinabi. Ay nako, gabay, daw. Ayokong magkaroon ng disipulo. Nalungkot ng kaunti ang ating bida at naisip. Sayang naman, ibig sabihin kailangan kong aralin ang natitira mag-isa. Bigla namang sumigaw si Wooji. Bakit kailangan pa ng gabay o disipulo? Nagtanong ang ating bida. Ibig sabihin, matapang na sagot ni Wooji. Ituturo ko sa iyo ang natitirang parte ng Heavenly Limitless Sword. Yung iba, sobra na yon. Sa sobrang tuwa ng ating bida, nagbigay galang siya at sabing. Lubos po akong nagpapasalamat, dakilang bayani. Nang marinig ang papuri, masaya at malakas na tumawa si Wooji. Hihihi, dakilang bayani raw. Nakakahiya naman. Hahaha, sa isip ng ating bida. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, pero mukhang sapat na yung konting pambabala. Bigla namang nagalit si Wooji nang mabasa ang iniisip ng ating bida, tumayo siya at sumigaw. Ikaw. May iniisip kang di maganda tungkol sa akin, no? Nahuli sa akto, umiwas ng tingin ang ating bida at nagsabing. Ha? Ano? Wala. Nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Sige na nga, sabay sabing ni Wooji. Bago ko ituro sa iyo ang Heavenly Limitless Sword, may regalo muna ako sa iyo bilang welcome gift sa ikalawang palapag. Habang sinasabi ito, tinaas ni Wooji ang hintuturo at lumikha ng kakaibang enerhiya. Oh, ano yun? Tanong ng ating bida habang nag-aalangan at pilit ngumiti. Eto ba ay, bago pa man matapos ang kanyang sasabihin, ipinatong na ni Wooji ang kamay niyang may dalang mahiwagang enerhiya sa gitna ng dibdib ng ating bida. Sa isang magaan na pagdiin lang, gamit ang kanyang malawak at walang kapantay na lakas, madaling natalo ni Wooji ang ating bida. Sa mga oras na iyon, natulala ang ating bida. Napanganga siya at nanlaki ang mga mata. Ang sakit parang nag-ulo lahat ng laman loob ko. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang bumalik sa sarili at sumigaw. Dakilang bayani, anong ginagawa niyo? Ngunit lalo pang idiniin ni Wooji ang kanyang kamay sa dibdib ng ating bida. Sigaw ng ating bida sa matinding sakit habang unti-unti nang pumuputi ang kanyang mga mata, nalulunod sa lakas ng enerhiyang ibinubuga ni Wooji. Bigla na lang siyang naliwanagan at naisip. Ito ba ang tunay na chi? Sa harap niya ay nakangiting si Wooji, punong-puno ng tuwa. Maligayang pagdating sa ikalawang palapag. Sabi ni Wooji, sa pakiramdam ng ating bida, tila may napakalakas na puwersang sumabog sa loob ng kanyang katawan. Napasigaw siya ng malakas at pinalaya ang kanyang lakas. Kapatid, 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 sa kung saan may pamilyar na boses na umalangaw-ngaw. Kuya Son,
Sa kalagitnaan ng kanyang panaginip, bahagyang nabuksan ng ating bida ang mga mata at nakita ang nag-aalalang mukha ni Han Yang-woo, paulit-ulit siyang tinatawag. Kuya, gumising ka na.